mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang Ito The po Better ang News. TNVS, Trending and Isang Value Show. kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa Deezer TV, match up lot of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. We've got you covered. From the hottest hits, May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH, Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Medyo hyper po ba ako ngayon? Medyo nakakapi po ng nakakapi po ng medyo matapang-tapang eh. Pero anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda ang ating talakayan, may kinalaman po sa mga previous questions ninyo. Related po no, sa mga usapin ng mga ari-arian ng mga mag-asawa, nagsasama man o hiwalay na, o kaya naman hindi man mag-asawa pero nagsasama. Pag-uusapan po natin yan tonight. Usapang Legal. Ito po pag-uusapan natin ng properties acquired prior to the marriage. But of course, yun ang mga related topics or mga related questions. Sasagutin din po natin tonight. Especially, ang dami yung mga questions. Last week, Thursday last week, napakarami nyo pong mga questions. Kaya subukan po nating sagutin yung iba tonight. Usapang Legal. Kasi ang tanong, RHTV, Attorney, ask ko lang, kasi hiwalay na kami ng asawa ko, ngayon gusto pa din makihati ng ex ko sa lupang nabili ko noong single pa ako. Ano po ba ang karapatan niya kung ibebenta ko na ang property? Usapang Legal. Kapag ka talaga mga properties ang pinag-uusapan, nandyan yung mga away, maliban sa anak, kapag ka po naghiwalay, tatlong bagay ang nagkukonect sa mag-asawang naghiwalay na. Una, syempre, yung kanilang marriage contract. Dahil syempre, kapag ka ang isa or pareho sila na meron ng bagong karelasyon at gusto na lumagay sa mas magulong buhay, ay, sabi na lumagay sa tahimik, nagkukonect pa din yung marriage contract or yung marriage certificate sa nagiging issue. That's the one of the instances na nagkakaroon pa rin ng koneksyon ang mag-asawa. Pangalawa, kapag ka meron silang anak, in fact, kapag kahit pa hindi mag-asawa, kung merong anak, yun pa rin ang nagkukonect sa kanila. Pangatlo, syempre, kung hindi naman kasal o kasal man o hindi, o may anak man o wala, pag meron pong properties, kahit walang kasal, kahit walang anak, pero merong properties involved, nagkakaroon pa rin ng issue kahit, or mahirap pag-move on kahit wala naman silang legal na relasyon. Usapang Legal. Diba? Yan ang nagkukonect at yan ang pinag-uugatan pa rin ng pagpapatuloy ng sigalot o pag-aaway dahil syempre kapag may properties involved, pera, datung, Andalusia at kung ano-ano pa. Usapang Legal. Yan, yun ang nagkukonect sa kanila at yun ang nagpapatuloy pa rin, nagkukonect at the same time, nagpapatuloy na ugat ng kanilang sigalot, away, pero kailangan pa rin pag-usapan yan. So, hiwalay na ng asawa, hiwalay na ang mag-asawa, pero gusto pa rin makihati. Ang madaling sagutin, common sense, kapag ka ang pinag-uusapan ay properties acquired during the marriage o binili nilang
mag-asawa, no? Pero pag ang pinag-uusapan po, no, ay properties na na-acquire noong single pa, no? Syempre, ibang sinasabi ng batas patungkol dito kasi ang iniisip ng iba, hiwalay na. Tapos single pa naman ang na-acquire. Akala nila kapag na-acquire noong single pa, kung sino na-acquire ay yun ang may-ari. Hindi. Usapang Legal. No, dahil meron pong specific na provision ang ating family code kaugnay sa mga properties, no, at property regime ng mag-asawa depending on kailan po ikinasal. Usapang Legal. Siyempre, napaka-relevant po, always relevant sa usapin ng properties ng mag-asawa or ng live-in ng mag-asawa, especially, no, yung August 3, 1988. Bakit? Ano ba yung significance ng August 3, 1988? August 3, 1988 po, no, nag-take effect yung family code. Ito po, no, ang family code yung gumagabay or sumasaklaw na batas doon sa families and family relations. Ayan. Yung tungkol sa mga ari-arian, no? Patungkol din sa mga related, no, na usapin tungkol sa pag-aasawa at sa kanilang mga anak. Yan ang sumasaklaw. Usapang Legal. Before August 3, 1988, andyan po ang Civil Code dahil yung usapin tungkol sa family relations, no, before the effectivity of the Family Code ng August 3, 1988 ay nakapaloob po doon sa Civil Code, no. Noon, no, bago po ang August 3, 1988, kapag ang dalawang tao nagpakasal, no, before August 3, 1988, ang sumasaklaw na property regime o arrangement, no, sa kanilang mag-asawa ay at walang prenuptial agreement ay ang conjugal partnership of gains. Paulit-ulit po natin tinatalakay ito dahil crucial po, no. Yung conjugal partnership of gains, ibig pong sabihin lahat ng ari-arian na na-acquire nilang mag-asawa during or habang sila ay kasal ay kanila pong pag-aari na dalawa. Pero lahat ng properties na na-acquire, nabili, no, noong bago pa sila ikasal ay pagmamay-ari ng kung sino mang naka-acquire dito. In short, kung ako po ay mas matanda pang naipanganak at ikinasal ako or nag-asawa ako bago mag-August 3, 1988, lahat ng properties ko na na-acquire, nabili ko noong single pa ako, no, bago mag-August 3, 1988, no, ibig pong sabihin, no, ito po ay eksklusibong property ko lamang. Pero kung ako po ay ikinasal, no, after August 3 or after August 3, 1988, no, yung properties ko na nabili ko sa sarili kong pagpupunyagi, no, o kaya ay minanak ko, no, bago pa ako ikasal nung August 3 or onward. So ibig pong sabihin, yun po, bago ako ikasal, yun po ay pagmamay-ari na naming dalawa ng aking napangasawa. Usapang Legal. Komplikado po, no? Napaka-crucial po nitong impormasyon na ito. Napakanting twist, no? Naiiba po, no? Ang pagmamay-ari. Kaya napaka-importante August 3, 1988. At kung halimbawa po wala po kayong prenuptial agreement, which I suppose, no, ay wala dahil konti lamang na porsyento ng ating populasyon ang nag-i-execute ng prenuptial agreement. Usapang Legal. Kaya naman, if you have questions, 0919-282-6485, pwede din po kayo magpadala ng inyong mga mensahe sa bilang comment sa DZRH TV 4K live stream, o kaya naman po ay sa DZRH News Facebook Live bilang comment, o kaya naman po ay DZRH News Television Facebook Live bilang comment. Tumatanggap po ako ng questions at sasagutin po natin dito po kung basta't aabot, no, sa ating oras. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Jess Garcia, ikaw ba yung nandyan sa Jess Garcia? Nasa Australia ka ba o Canada? Magandang gabi din po sa inyo. Boboy Pertas dun sa Puerto Princesa City sa Palawan. Facebook ni Roy PB. Dyan sa Kamsur, Bicol. Violeta Montecalvo, Sembrana, Irene Almodovar, Grace
Grace Recta, Josephine Garimbao. Magandang gabi, Miss Eleanor Habal Roblesa. Magandang gabi, Joy Garimbao. At yung iba pang mga nanonood, nakikinig sa atin sa DZRH News at DZRH News Television. Uy, ang daming nanonood sa atin, lalo na sa YouTube. Magandang gabi, Dante Reyes, si Angelina Palekbar, Tristan Gulay, Mami Belen Rivera, Roxanne Costo, Tita Ami Miraflor Garcia, at syempre pa Angelo Redaha at si Jerry Sumagaysa. Magandang gabi sa iyo, Kenneth Arevalo. Usapang Legal. Ikaw, Gael, nasan ka? Ba't hindi ko makita ang pangalan mo dito? Hindi ako sanay na hindi ko nakikita yung pangalan ni Gael. Magandang gabi, Myrna de la Cruz, at syempre pa Arnold Mercado Senior. Yung iba pa pang nanunood, nakikinig sa atin, magparamdam po kayo, at kapag may pagkakataon ay babasahan natin ang inyong mga messages, no? Dito sa ating Facebook comment section. Usapang Legal. Before we pause for commercial, sagutin na po natin dahil hiwalay na ng asawa, pakit-flash nga ulit RHTV. Hiwalay na ng asawa, gusto pa rin makihati ng ex sa lupang nabili noong single pa. Kailan po ba kayo ikinasal? Kayo po ba ikinasal before August 3, 1988? Kasi kung ikinasal kayo before August 3, 1988, yung property na nabili ninyo, no, noong kayo ay single pa, basta't ikinasal kayo before August 3, 1988, yan po ay pagmamay-ari lamang ninyo, and therefore wala pong karapatan ang asawa ninyo, no, doon sa pinagbentahan or kung ano pa man, no? But, no, kung halimbawa po, except of course doon sa, kumbaga, 'di ba, yung acquisition cost, tapos na tawag doon, kinita from the sale, no? Yung acquisition cost, pag halimbawa binili niyo ang property ng 1 milyon, ngayon ay 2 milyon na. Ang sinasabi po, yung property, yung income na na-realize from your exclusive property, yung na-realize na income nito during your marriage, yun po ay conjugal, no? Anong ibig sabihin nito? Kung halimbawa pagkabili ninyo ng property ay 1 milyong piso, kumita during the marriage, kumita ng another 1 milyon. So naging 2 milyon na ang value. Yung 1 milyon sa inyo lang po yun, no? Dahil yun ang value ng property ninyo na eksklusibo. But sinasabi po sa conjugal partnership of gains, yung kinita ng mga exclusive property ninyo, yung lahat ng kinita at sa oras ng inyong nang kayo ay mag-asawa na, yun pa ay bahagi ng conjugal partnership of gains. So ibig sabihin, yung share, yung exclusive, yung value ng exclusive property ninyo sa inyo lang, but yung kinita dito, yun po ay paghahatian ninyo. Usapang Legal. Ngayon, that is if it's a conjugal, if your property regime is conjugal partnership of gains. But kung ang sinasabi po ninyo ay ikinasal kayo after or August 3 or after August 3, 1988, ibig pong sabihin, bahagi ng absolute community of property ang inyong property na nabili prior to marriage, and therefore yung asawa po ninyo, kahit kayo ay naghiwalay na, basta't kayo ay nananatiling kasal, ay entitled sa kalahati ng buong property. So say for example, kung 2 milyon na po ang value ng property, so 1 milyon entitled doon ang asawa nyo, no? Kung ito ay bahagi ng absolute community asset. But kung ito po ay kung ito po ay exclusive property ninyo at yung kinita ay conjugal, ibig pong sabihin, yung 1 milyon, sure, sa inyo yun. Yung nananatiling 1 milyon, yun ang paghahatian ninyo ng asawa nyo. Yun po ang diferensya doon. Usapang Legal. I hope I made it clear. At meron pa po tayong marami pang mga questions na sasagutin po natin sa ating pagbabalik. Please send me your questions at susubukan po nating sagutin ang inyong mga questions. Virginia Palekbar, Arnold Mercado, Gael Enriquez at Raul Destacamento, sasagutin po natin, magbabalik po tayo. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique Maximum Fluoride Protection para max alaga, max protektado. ACS. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Kinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik pa DZRH Usapang Legal kasama panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa lahat ng mga nanonood sa atin sa iba't ibang panig ng mundo. Sa DZRH TV 4K livestream sa YouTube, DZRH News at DZRH News Television. Mga nanonood sa atin sa cable channels at syempre pa mga nakikinig sa atin via DZRH Radio. Ano man pong frequency kayo nakikinig dahil we are live nationwide sa pamamagitan po ng ating 21 relay stations nationwide. Usapang Legal. Before we pause for commercial, tinalakay na po natin ano ba yung sinasaklaw ng mga absolute community of property at alin ba yung conjugal partnership of Keynes, no? Properties acquired prior to marriage that are considered conjugal, alin ba yun, no? Prior to marriage pero conjugal, or ibig sabihin kayong dalawa ng asawa mo ang may-ari. Lahat ng properties, no? Kung kayo po ay ikinasal after August 3 or after August 3, 1988 at wala kayong prenuptial agreement, lahat yon, no, ay pagmamay-ari na ninyong dalawa. Lahat ng na-acquire prior to marriage. Ano? Yun naman pong na-acquire ninyo during the marriage, anuman ang inyong property regime, no? Na-acquire ninyo during the marriage sa pamamagitan po ng donasyon at sa inyo lang. O kaya naman ay minana ninyo during the marriage. At napaka-importante po ng during, ha? Kapag ka mana, tingnan ka agad kailan ito na-acquire. Kung ito ay na-acquire, no, namana ninyo, namatay si nanay, namatay si tatay, o namatay si ate, si kuya, o yung kapatid ninyo, at kayo ay tagapagmana, minana ninyo na kayo ay may asawa na. Ibig sabihin, inyo lang yun. Walang pakialam ang sinumang Poncio Pilato dito. Kayo ang eksklusibong nagmamay-ari nito. Usapang Legal. Pero pag namana ninyo ito
bago kayo ikasal, ay sorry. Kaya yung mag-aasawa dyan. Kayo, may mister, misis, nanay, tatay, mami, daddy, lolo, lola. No? Intayin nyo munang mag-asawa yung apo ninyo o yung anak ninyo, no? Bago nyo ipamana o kaya ay bago ninyo i-donate. Dahil kapag ka-donate nyo yan, single pa yung anak nyo o yung apo nyo, ay mangyayari dyan, magmamay-ari automatic yung asawa niya. So kung batugan yung napangasawa niya, abi napakaswerte, automatic, no? Nagpakasalang dun sa anak nyo o dun sa inyong apo, may-ari na din agad. Kahit patulog-tulog lang, ay automatic may-ari na rin siya. Usapang Legal. So sa kanyo na ibigay, no? At i-specify ninyo, donate exclusively to my grandchild, sa aking anak, no? Kasi mahirap din naman na antayin nyo pa na wala na kayo, di ba? Baka pag-away-awayan pa. So pwede ninyong ibigay na kagad, no? Pero be sure, no, na ito po ay eksklusibong idinudonate. Wag nyo rin namang masyadong ibibigay kaagad ng masyadong maaga. Hindi pa nag-aasawa, binigay nyo na, no? Dahil, well, again, silang dalawa na ang may-ari nun kapag ka nag-asawa na. Usapang Legal. So, yung properties acquired during the marriage, no, sa pamamagitan po ng gratuitous title, mana, o kaya naman po ay donasyon at exclusively doon lang sa pinagbigyan, doon sa isang partido, so siya lang ang nagmamay-ari nito. So, wait until mag-asawa ang anak ninyo bago nyo ibigay. Ayan. Anyway, dakuan po natin ang next question. Magandang araw po, attorney. Itatanong ko lang sana yung property na napundar ko sa sarili kong ipon. May partner po ako pero hiwalay na kami. Nagkiklaim po kasi siya sa lupang nabili ko nung kami pa. May karapatan po ba? May karapatan po ba siya kahit wala naman siyang ambag at wala din naman po ang pangalan niya sa titulo? Usapang Legal. Crucial po itong partner. Partner, anong ibig sabihin? I would assume ito po ay hindi kasal. Pero ang question ko, partner, nag-live-in po ba kayo? O kayo ay girlfriend-boyfriend lamang? Kung kayo po ay nag-live-in, no? Pagkatapos po, no, nag-live-in kayo at na-acquire nung kayo ay nagsasama at wala naman po kayong legal impediment para magpakasal. Anong ibig sabihin nito? Si A at si B, parehong single, walang sabit, nag-live-in. Pagkatapos si A, habang magka-live-in sila, ay nag-acquire ng property using yung sarili niyang pera. Ngayon, meron po kasing provision, yung ating batas, no? Particular yung 147, Article 147 at 148 ng Family Code na sumasaklaw doon sa property regime nung mga nagli-live-in na wala namang without the benefit of marriage, no? Doon po sa ating Article 147 ng Family Code, kapag ka ang isang babae at isang lalaki na wala namang hadlang na magpakasal ay nagsama habang hindi pa sila kasal, pero nagsama sila bilang mag-asawa without the benefit of marriage pero without legal impediment, ang sinasabi po doon ibig pong sabihin ang sumasaklaw sa kanilang properties na na-acquired during the period of cohabitation or habang nagli-live-in ay co-ownership. Including yun pong mga sweldo nila ay co-owned nila. So kung ang isa lamang sa mga nagli-live-in ang nagtatrabaho, swerte yung isa. Bakit? Co-owned, even the sweldo. Usapang Legal. Ang presumption is 50-50 po sila, no? So yung tinatanong ng ating nagpadala ng message, no? Kung may karapatan ba yung kanyang ex-live-in partner doon sa property na na-acquire niya habang sila ay nagli-live-in, ay the answer is yes. So kung ako yung live-in partner mo, wala akong ambag, pero binili mo ito na nagsasama tayo, no? Ang gagawin ko, magpa-file ako ng adverse claim at magpa-file ako ng affidavit of cohabitation para sabihin na, nagli-live-in tayo nung binili mo yan. Therefore, entitled ako sa kalahati dyan. Ayan. So, ibig sabihin, yes, may karapatan siya doon sa property na na-acquire during your period of cohabitation. Usapang Legal. Although, ang maika-counter mo naman,
ito lang yung resibo, ito yung ako lang yung nagbayad, yun. So, kung sakasakaling dadating kayo sa korte, nasa iyo ang pagpapatunay na ako lang yan, walang kinalaman siya dyan, pero kasi matibay din ang sinasabi ng batas na co-ownership. Ayan. Usapang Legal. Ang pwede mong sabihin, itong perang pinambili ko dito, na-acquire ko na bago pa kami nagsama. In fact, ito po yung bank account ko. Ayan. At in fact, narito po yung aking bank records. No? Ito pong pera na ito, nabili ko na. Yung pera pong ito, na-save ko na. Bago pa po kami nagsama. Bago pa po kami magkakilala, and therefore, akin na po ito. So, hindi, na-convert ko lang siya into a real property, pero akin na po yung pera na yan. Naipon ko na po yan bago pa kami magsama. Kasi ang sinasaklaw lang po, no? Kapag kaganito ay yung properties na na-acquire during the period of cohabitation. So nasa inyo na po ang pagpapatunay nito. Usapang Legal. Komplikado po Kaya napakahalaga po na yung mabilis mag-isip ang inyong abogado kapag dumating kayo sa korte. At the same time, yung pong full disclosure, malinaw, at lahat ng mga ebidensya. Kaya nga ma-property kayo, may partner kayo, may asawa kayo, lalo na yung isa na may mendeho na, yung pong mga dokumento napakahalaga. Lately ako, nung nagkasakit po ako, nung medyo matagal ako nawala after the anniversary, ang mga nag-audiobook po ako, pinapakinggan ko tungkol dun sa financial fraud, tungkol sa abuse, yun. hindi maganda, yun yung mga tema na pinapanood ko nung kahit ako nasa ospital, yun yung mga pinapakinggan ko. Pero napakahalaga ito, na-highlight sa akin yung importansya ng pagdo-document o pagkikita o pag-iipon ng mga resibo, especially kung halimbawa kayo ay into a live-in relationship, napakahalaga. O kayo may girlfriend, boyfriend pa lang kayo, pero nag-a-acquire kayo ng mga properties, napakahalaga po yung halimbawa statement of account mula sa inyong bangko, especially kung nasa inyong dalawang pangalan yung registration ng isang real property. Napakahalaga ng pagpapatunay na ako lang ang bumili nito. Usapang Legal. Lalo na kapag po yung girlfriend, boyfriend pa lang. Dahil syempre, going back to our previous discussion, sinasabi po ng batas yung mga donasyon. Kapag umabot na 5,000, dapat nasusulat. Whether it is a real property or personal property. Yun, malaking bagay po kapag dumating sa korte yung una, mga pruweba po ninyo at nai-explore ang lahat ng aspeto ng kaso. Usapang Legal. Leia De Villa, gayon din Raul Destacamento. Ay, sabi ni Ma'am Leia, hello po, Attorney Rina, my idol, thank you very much. Virginia Descalar ng Bohol, Arnold Mercado, at syempre pa si Celoso Zacarias, magandang gabi. May private message, babasahin po natin pag nag-post tayo for commercial. Again, meron din po tayong mga magandang gabi po sa inyo, Iton Bulalayaw, Marites Liado, sa Mabitak, Laguna, Maricor Angeles, Moon Beats, Maria Mecadat Mendoza, nanonood sa atin sa Masbate, Boboy Pertos at Pisbok ni Roy, Joy Garimbao, at marami pong iba pa. Ako'y nagre-refresh ng ating page para po mas makita ko pa yung ibang mga messages ninyo. Jody Sai, Teresa Arce, dyan sa Osaka, Japan. Uy, gusto kong magpunta dyan sa Osaka ngayong winter. Aunt May, magandang gabi po sa inyo. Usapang Legal. Next question please. Attorney, paano kung namatay yung lalaki na nagmana at ang asawa niyang babae ay buhay pa pero ang nakalagay sa titulo ay married to? Paano naman po yung case nito, ma'am? Okay, so namatay yung lalaki, nagmana, ang asawa, babae, buhay pa. Okay, kung halimbawa po ito ay minana during the marriage, then again, going back to our discussion earlier, kung mana ang property at minana ito during the marriage, ibig pong sabihin, eksklusibong property po ito ng
nagmana, regardless kung ano po ang property regime ninyo. So ibig pong sabihin, kahit nakalagay doon ay married to, ang sinasabi po ay ito ay description lamang, no? Pag kumbaga ay naglalarawan lamang ito ng status, civil status ng taong nagmamay-ari. So regardless kung nakalagay dito ay married to at nakalagay dito ang pangalan ng asawa, the fact na nakalagay ito dito, nakalagay ang pangalan ng asawa doesn't change the fact, no? The situation na eksklusibong property ito ng nagmana, and therefore wala pong pakialam ang asawa ninyo or ikaw, Mrs. Mister, walang kang pakialam sa mana ng asawa mo. Usapang Legal. But kapag ka namatay na, kapag ka namatay na itong taong nagmana, itong asawang nagmana, yung kanyang asawa at mga anak ay magmamana in equal shares, assuming lahat yun ay non-marital, lahat yun ay marital, or lahat yun ay mga legitimate children. So balanseng pagmamanahan ito ng mga legitimate children at ng kanyang spouse. Usapang Legal. Now, meron din pong rules pagdating sa manahan, kung legitimate or illegitimate, kung ang natira na lang ay spouse, dahil nagmamana po yung magulang noong namatay kung wala pong mga legitimate children. So, pwede po ninyong balikan yung previous episodes natin tungkol sa pagmamana. Usapang Legal. Virginia Descalar, magandang gabi, at yung iba pa pong mga nanunood sa atin, thank you very much for watching. Zacarias Celoso at June Acop Seblante Jr. Totoo po bang ay bang usapan po ito? Philip Henry Muras, magandang gabi, shout out po sa inyo. Yung tungkol po sa okay, sa DSWD pala ito yung question niya. Now, i-private message na po ako, try ko pong sagutin yan. Magandang gabi po sa inyo, Violeta Montecalvo Sembrano, at yung iba pa pong nanunood sa atin. Okay, next question please. Ma'am, good PM ko. Ako po si Edith, at how do you pronounce your Edith, o yung iba Edith? Ask ko lang po sana about po sa house and lot na nabili ko through Pag-ibig Housing. So bali hulugan po, pero nakuha ko po ang house and lot na single pa po ako. Sa akin lang po ang title. 2020 naghiwalay kami ng asawa ko. If ibenta ko na ang property, need pa po ba ng consent ng husband ko? Usapang Legal. The answer is yes. Need pa po ng consent ng asawa ninyo. Because the presumption is, 2020 kayo naghiwalay, at mag-asawa pa rin po kayo ngayon, kapag ka po ganito, ibig pong sabihin, either bahagi ng conjugal asset, itong property na ito. And therefore, kahit pa sinasabi ninyo, in-applyan nyo ito sa pag-ibig, installment, kung conjugal partnership gains po ang inyong property regime, pagkatapos ay hanggang 20 naguhulog pa rin po kayo, yun pong property, yun pong inihulog po ninyo doon sa property nung time na kayo ay single pa, yun po ay i-reimburse mula doon sa say pinagbentahan ng property. At tapos ang paghahatian lang po ninyo ay yung portion na yung equivalent portion noong na tawag doon. Ay, halimbawa, nagbenta po kayo ng property na bahagi ng conjugal partnership of gains. Ibig pong sabihin, sa lahat ng yung pinagbentahan ninyo ay paghahatian ninyo, matapos ninyong ma-less or ma-deduct yung expenses or yung gastos doon na na-incur ninyo bago pa kayo ikasal. So say for example, bumili ako ng property na hulugan, bago pa ako mag-asawa. Ngayon, hinuhulugan, say for example, hinulugan ko ito ng, say, 10 years. Pero 5 years na akong naguhulog. After kong 5 years na naguhulog, nag-asawa po ako. Tapos nagtuloy-tuloy ang paghuhulog ko, doon sa property. At ito, say for example, kami ng asawa ko naguhulog, or kahit mula lang doon sa kinikita ko during the period na may asawa na ako. Kung ibebenta ko po ito, yun pong
ayun pong total ng pinagbentahan, no? Ibabawas po, dapat po akong mai-reimburse doon sa unang 5 taon na naihulog ko noong single pa ako. At yun pong matapos pong mailas yun, matapos akong ma-reimburse, yun pong share, ayun pong naiwan doon, yun po ang paghahatian namin ng asawa ko. Usapang Legal. I hope malinaw po, nasusundan po ninyo ako, no? Napaka-crucial po ng mga detalyeng ito. So kung kayo po ay nasa ganitong sitwasyon, pwede po ninyong balikan yung discussion kung hindi ninyo masyadong nasusundan, or you can message me po. At sumasagot po ako naman, no? Either dito sa program or during yung free time ko, no? Doon po sa ating private message. Next question, please. New discovery ko po page nyo. Ask ko lang po, paano kung namatay na yung husband na may exclusive property after marriage? At kung walang adoption papers yung anak, ilang % po mapupunta sa surviving spouse? Sana po ay masagot. So if it is an exclusive property, ang tagapagmana po, maghahati po yung yung kanyang mga compulsory heirs. So sino po ang naiwang compulsory heirs? So kung meron pong ampon pero walang proper adoption, ibig sabihin nagkaroon ng simulated birth or simulated record ng batang inalagaan, o kaya naman hindi talaga inampon, walang legal na proseso, inalagaan lang pero nandun pa rin sa ibang tao yung pangalan, ano? Ibig pong sabihin ang tagapagmana niya lang, no, assuming may question, ang magiging tagapagmana lang niya ay ang kanyang asawa at ang kanyang mga magulang or magulang ng namatay, or kung wala na po yung magulang, yun pong mga kapatid ng namatay. Ano yung mangyayari dito? 50% po mapupunta sa asawa, yung additional 50%, remaining 50% mapupunta either sa magulang nung namatay o kaya naman po ay dun sa mga kapatid noong namatay. Usapang Legal. Nevertheless, 50% po ang mapupunta doon sa surviving spouse. Okay? Meron pa pong mga ibang mga questions. Sasagutin po natin sa ating pagbabalik. Annabelle Fuentes, magandang gabi. Nanonood sa atin sa San Jose, Occidental, Mindoro. At Arnold Mercado, mga nanonood sa atin dyan sa Ruby Princess Cruise sa Alaska, USA ngayon. Anong oras po dyan sa inyo? Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi, dahil hindi ko po nasusundan yung mga oras dyan sa inyo. Magandang gabi din sa iyo, Ate Lucy Seco, nanonood siya sa atin via Facebook Live. Iton Bulalayaw, watching sa saan ka? Nanonood dyan sa atin. Thank you very much for watching. At yun pa pong ibang nanonood. Maraming salamat po sa inyo. After ko itong si attorney, matagal na siguro ako naging abogado. Ay, hindi po enough ito, no? Marami pong mga batas, no, na hindi natin na-discuss dito. So, ang mahalaga lang po, from time to time, regular kayo nagbabasa. At syempre pa, no, yung mga bar questions, try niyo pong sagutin. Practice. Usapang Legal. Sa ating pong pagbabalik, may iba pa pong mga questions. At syempre si Delia Castillo, may mga questions po siya doon sa ating Facebook page, sa ating YouTube page na kasi napopost po lahat ng ating mga discussions doon, less commercial. So kung gusto po ninyong balikan yung mga previous discussions natin, pwede po kayong manood doon. So, wala pong commercial. Yan. At magbabalik pa po tayo. Ilan po muna mga paalala, tiyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw. Fabcon, amoy nakaka-joyful.
Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, helps stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max sa alaga, max protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. Wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon. Amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Nagbabalik pa DZRH Usapang Legal kasama Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin may kinalaman sa mga properties ng mga mag-asawa. May mga pagkakataon hiwalay na, merong hindi pa, o meron namang hindi naman takasal, naghiwalay, may mga properties na pinag-uusapan. Melvin Litrodo, sabi niya maupay nga gabi. Attorney Rina, maraming salamat po sa inyong mga kasagutan sa mga pangutana o pakiana legal, haimo, attorney. Gabayan at pagpalain nawa kayo ng Panginoong Jesus Christ. Thank you very much. Si Chinita Malu, magandang gabi dyan sa Pangasinan. Henry Dolohan, dyan sa Botolan, Zambales. Ronaldo Branco, sabi niya,
Ma'am, may itatanong lang kami. Kami ay ikinasal noong September 1, 1989. May binigay yung magulang ko na lupa na minana ko sa lolo ko at yung bahay ay ipinagawa ng asawa ko. Yung bang lupa na binigay sa akin kasama pa sa conjugal properties, kung ito po ay mana nyo during the marriage, ibig kong sabihin eksklusibong property po ninyo ito. Ngayon, yung asawa ninyo na nagpagawa ng bahay doon, assuming pera lang niya, yung property na ito, pera lang niya yung pinanggawa niya sa bahay, kayong dalawa pa rin po ang may-ari ng bahay. Yung mana ninyo na lupa ay inyo lang po yun. Ayan. Usapang Legal. Next question please. Ayan, attorney, ask ko lang, kasal kami ng asawa ko, wala kami noong ikinasal, pero nagsikap siya at pinalad naman makapundar ng bahay at lupa. Ang tanong, conjugal property ba ito? May karapatan ba ako sa nabili niya? Walang isa man ang ipinangalan sa akin, di din po ako sali sa title. Ayan. Kaya lumalabas o hindi ang pangalan ninyo sa title kung ito po ay properties na binili, kahit pa sweldo lang niya yung ipinambili dito, kayong dalawa po ang nagmamayari nito. Kahit pa wala ang pangalan ninyo sa title. Now, kung halimbawa po kayo ay naghiwalay na, bed and board, ibig sabihin walang basbas ng korte ang inyong paghihiwalay, hindi kayo annulled, walang declaration ng nullity of marriage, kailangan pa rin po ang pirma ninyo kung sakasakaling magdidispatcha. Bakit? Kahit pa hindi kayo kasali sa bumili nito, the fact na kayo po ay kasal, mag-asawa at binili ito during the marriage, kayo po ay nagmamay-ari nito. Bahagi po ito ng absolute community of properties, ibig sabihin conjugal asset ang property nito, and therefore hindi maaring i-dispatcha without your consent. Kung i-dispatcha ito, kailangan ng pirma ninyo. Ngayon, halimbawa pong i-dispatcha ito or ibenta ito nang wala ninyong pirma, void ang transaction at meron kayong 5 taon para habulin ito. Kung kayo po ang bibili, tanungin po agad ninyo, are you married? Hindi sa kung ano pa man. Kasi kung halimbawa po na married ang seller, kailangan po ng consent ng asawa. Usapang Legal. Next question please. Meron pa ba, RHT? Attorney Seco, salamat sa very informative discussion. Ask ko lang po, halimbawa hiwalay na ang mag-asawa for 15 years. Ang isa kumuha ng property bago lang and still paying installment. Kasama ba yan sa conjugal? Sana po mapansin ninyo. The answer is yes. Conjugal po yan. Kahit halimbawa po naghiwalay na kayo pero wala pa pong basbas ng korte. Ngayon, kung halimbawa po naghiwalay kayo ng asawa nyo, pagkatapos naghiwalay na kayo ng asawa nyo, tapos nag-acquire kayo ng property, maganda po kung halimbawa po siya ang nagbigay ng dahilan para kayo magkahiwalay, maganda po either mag-file na kayo ng annulment o kaya naman po mag-file po kayo ng legal separation. Bakit? Kapag ka po nag-file ng legal separation, yung nagbigay ng dahilan para nagbigay ng ground para sa legal separation, maari po siyang mawalan ng karapatan doon sa income ng conjugal assets. Ayan. Yun po ang tip sa inyo. Usapang Legal. Para naman po doon sa mga taong naghahabol. Para balanse, para doon sa naghiwalay, bumili, para naman po dun sa mga naghahabol, napakahalaga po na para hindi ma-dispatch, lalo na kung hindi kayo nag-appear doon sa title, mag-execute po kayo ng adverse claim. I-register po ninyo doon sa Register of Deeds. Dahil kung halimbawa po ito ay ibenta, pagkatapos napunta doon sa buyer in good faith, mahirap po kayong maghabol. Kung walang nag-appear doon, appear doon na pangalan ninyo at nakalagay doon ay single. May mga pagkakataon po kasi, di ba, na hindi isinasali yung asawa. Usapang Legal. Para lang po balanse. At natutulungan natin parehong asawa. Now, may question po dito mula kay Delia Castillo K4J. Good evening po, attorney. Nag-apply po ako sa NHA. Nagkaroon ng titulo ng lupa 1989. Nakasulat sa titulo apelido dalaga, married to. Kinasal kami 1985. Kasali ba sa conjugal property? Gusto ko po ibenta. Kailangan ba pirma ng asawa ko? Anong karapatan ng asawa ko? Kinasal kami 1985. Makuha
makuha ko sa NHI lupa ko 1998 na sulta, ano yun? Doon ay, nakasulat, doon ay married to Mr. Ginamit apelido Dulaga pa ako. Anong habol ng asawa ko? Usapang Legal. Kahit pa po, halimbawa, kayo ay nag-asawa na, babae kayo, nag-asawa, hindi ninyo ginamit ang apelido ng asawa ninyo, no? It doesn't change the fact na ang property ay bahagi ng absolute community. Ibig sabihin kayong dalawang nagmamayari. Ngayon ang sinasabi po ninyo, kinasal kayo 1985. Noong 1985, ang governing, assuming wala po kayong property prenuptial agreement, ang governing property regime po noon ay conjugal partnership of gains. Ang sinasabi, lahat ng properties acquired prior to the marriage ay eksklusibong property ng taong bumili nito. But, no, sa sitwasyon po ninyo, no, 1985 kinasal o conjugal partnership of gains. But ang sinasabi po ninyo, 1998, no, nakuha yung titulo, no. So, 1998, 1985, ibig pong sabihin lahat ng hulog po ninyo mula 1985 at prior kayong mag-asawa, yun ay dapat ma-reimburse, no? Dapat ma-reimburse bago pa paghatian kung halimbawa ibibenta. Ngayon, kumbaga ito po ay mixed na pagmamay-ari. So, mixed na may portion dito na inyo, may portion dito na pagmamay-ari ninyong mag-asawa. Bakit? Ay kasi yung installment, no? Properties bought in installment, lahat po ng ibinayad ninyo prior to your marriage, dapat ma-reimburse sa inyo. So, eksklusibong property ninyo. Pero mula doon sa time na nag-asawa na kayo, hanggang sa pagbibenta ng property, yun po ay conjugal. So, crucial again. Kailan kayo kinasal, magkano na ihulog ninyo prior to the marriage, at magkano ang kinita ng property. Because lahat po ng kinita, no, yun po ay paghahatian po ninyo. Or ibig sabihin ay sa inyong dalawa ng inyong napangasawa. Usapang Legal. Wala nang questions, ano, RHTV. Sana po, attorney, itakil po ninyo tungkol sa mana ng magulang sa mga anak at paano kung ang mga asawa ng anak ay naghahabol at kung may nangyari sa asawa nila. Ano pong ibig sabihin? Kung halimbawa po ang isang taong may asawa, no, namatay, wala siyang anak. Yung asawa niya at saka yung magulang niya maghahati po doon sa property. 50-50 po sila. That is of course doon sa estate na. Now, studying for the bar, thank you very much. This makes everything clearer. Thank you very much. Okay? Thank you, sabi niya, i-comment po ito last week. Thank you po, attorney. Hehehe. Magagamit ko po sa bahay na binili ng asawa ko. Wala kaming pinirmahang prenuptial agreement under sa absolute community yung bahay. Kaya, salamat po ng madami. Usapang Legal. Kapag ka po binili na married na, no, hindi po yung binili ng asawa ko, binili namin. Kahit siya lang po nakapirma, kahit sa kanya lang po nakapangalan. Yan. Ganito po ang sitwasyon ko. Husband may naman na 1 hectare na lupa from parents. Pero ang lupa na 2 hectares ay nasa mother title, bali 1 hectare po sila. Before mawala parents sila, nahati na po yung lupa. Nilagay na ang pangalan nila sa title at marriage na ang married siguro yan. Married na ang status ngayon. Namatay ang husband. May 2 anak sila. Gusto ibenta ni wife, benta lupa, pero hindi niya magawa dahil magagalit ang kapatid ng husband. Kung halimbawa po may asawa, may asawa na at saka merong anak, wala na pong pakialam doon yung mga kapatid. Ang issue lang doon is that you'll have to notify yung co-own. Kasi ang nangyayari, 2 hektarya, naka-mother title pa, ibig sabihin co-owners po, no, yung asawa ninyo at yung kapatid niya. Dahil sabi niyo 2 silang magkapatid, ano. Kung ibebenta po ninyo dahil namatay na ang asawa ninyo, ito ay sinasabi niyong mana, no, during the marriage. So, ang mangyayari dyan, yung share ng husband ninyo, paghahatian po ninyo, mamanahin po ninyo, ikaw at ng 2 anak ninyo. Ang mangyayari dyan, divided by 3 po ito. But kung ibebenta po ninyo, you will have to notify the co-owner. Ibig sabihin yung kapatid ng asawa nyo because meron po siyang karapatan, ano, na bilhin, no, ang property muna or ma-offer muna sa kanyang property. Meron siyang tinatawag na right of first refusal. Kung hindi niya bibilhin within 30 days from the notice,
libre na po kayong ibenta ito sa iba. But again, no, yung pong buyer will have to be notified na this is co-owned, no? At 1 hektarya lang ang entitled kayo sa pagbibenta. At yung pong mga anak ninyo dapat nakapirma din po sa dokumento. Usapang Legal. Sabi ni Gael, walang tulog-tulog sa karapatan, lamang ang may alam. Thank you very much. Nakasama ko pa sa kabilang side ang aking paborito, si Jeric Barreto. At syempre pa, nakasama ko taga RHTV, thank you very much. Magsama-sama po ulit tayo on Thursday. Pwede po kayong mag-request ng mga topics, ipadala po bilang private message. Hindi po sa Dos Compañeros, sa personal page ko po, dun po ako pumipili dahil yun po ang na-access ko. No? Request dito ko rin po sinasagot sa ating programa. Magsama-sama po ulit tayo Thursday. Same time, same station, same channel, same social media platforms. Ako po ang Panyera ng Bayan. Ay, wait muna. Happy birthday sa iyo, Miss Corina Hizon. Isa nating listener, comics illustrator. Thank you very much for regularly watching our program. Again, happy birthday sa iyo, Miss Corina Hizon. Ang tabayanan po susunod na programang Lunas at Lunas Extension para sa mga mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan. Ako po, Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa